Yun, thank you. Buti na lang mabilis yung bombero natin, guys. Dumaan pa kami kahapon dito ng alas 10 ng gabi. Wala pang sunog, pero ngayong alas 2 na sinunog na. Ay, good morning guys. Kahit ganito nangyari, good morning pa rin tayo. Ito nasunog yung bodega natin ng recyclable dito sa sorting area natin. Nagsimula doon sa mga residual na naipon na ready to sana na i-dispose, kaso medyo natigilan tayo dahil may sulat sa atin na may i-accomplish muna tayo na mga bagay-bagay bago natin ituloy. Ako'y naggawa ng statement ngayon para maging aware din ng lahat at sa mga tulad kong mga junk shop. At gayon na rin sa mga namumuno ng gobyerno na dapat magkaisa tayo sa pagtaguyod ng kalinisan. Ito na isang sample na kinakatakutan ko at madalas kong binibigyang pinagbibigyan pansin sa ating kinaukulan. Subalit limited lang yung nakuha nating response. Kami po ay junk shop at nire-recognize yun naman na nakakatulong kami sa pagbabawas ng basura at tulad ng mga plastic. Pero yung mga hindi mabenta ay pero may mga kailangan na masusing segregasyon para matanggal yung mga reject at mga basura na nahalo sa mga tinda. Hindi tayo dapat may isama sa planta dahil ito magdudulot lang ng kontaminasyon. Subalit ang proseso na ito ay naiiwan sa amin at tumadami ang tinatawag na residual o refuse o walang silbi na plastic. Dahil sa ang dami ng lumalabas na mga non-recyclable na mga plastic ngayon. So ito sa pagkakataong ang Menro under LGU na tinutulungan natin ng mga junk shop para mabawasan ang basura ay hirap tanggapin o nire-restrain tayo sa paglagay sa tamang tambakan o basurahan dahil di umano sa mga batas na nila'y ginawa at ininterpret ng kanilang pamunuan. Dahil dito ako'y sumulat noong April 20. Sumulat ako noong April 20 para i-review nila ang kanilang i-review nila ang kanilang municipal order. Ito yung sulat ko sa kanila. Nandyan yung mga concern ko para sana maayos. Ulitin ko, hindi po ako against sa segregation. Full support ako sa segregation. Kaso nga lang yung segregation na yan, ito yung proposal natin noong April 20. Nakalagay dito yung may review sana yung Article 8 Section 27 number 63 series of 2024 at dahil ito ang pumipigil di umano at hindi na natin masisisi yung Menro kasi sila lang naman ay tagasunod. Sumusunod lang naman sila sa naipanukalang batas, kaya hindi po ito sisihan. Subalit ginawa ko to para magkaroon ng tamang pag-aaral kung tama ba yung re-refuse natin ng basura na parang wala nang due process at doon na mismo sa tao hindi mo natatanggapin na hindi mo man lang bigyan ng pagkakataon na magpaliwanag. Buti pa yung monetary at pwede siyang pupunta doon sa office magpaliwanag kung bakit nangyari. Maaring sa panahon na yun ay nagkasakit, maaring yung ibang tao ang nagtapon o kaya naglagay. Kaya ito po ay pag-aaral natin, hindi po ito malasakit o pagsisisi ng kung ano-ano.
Kasi ito, nag-warning ako ng pwedeng mangyari. Ito, dahil sa sulat ko na yan, binigyan naman nila ako ng positive response. Subalit, sa pagbigay na nila ng positive response ay tipid din yung pagtanggap nila. Hindi nila full na tinanggap yung basura natin, binawasan lang natin. So dito mismo ay sa pagkakarga namin, meron ng mga inspektor, kaya nakikita din natin yung mga dapat pang hindi dapat may ilagay. Wala silang nakitang mga recyclable waste na nailalagay kasi pera yon, bakit ko sana itatapon. But sa punktong ito parang akong nabigyan din ng pagkataon na magtapon sa sulat na to. Sa pagpupursige namin ayusin yung basura natin at itapon, nagsulat na naman ako nung July 1, 2026 kasi sa hindi nasang pagkakataon ay may naghalo sa mga basura natin, subalit nadamay yung mga basura natin na matitino. Ito ang nangyari, hinalo-halo pati yung mga recyclable natin. Subalit ang natanggap natin na sagot nila ay medyo mabigat. Ito yung reply nila. Ito yung mga reply nila. At dito sa furthermore, basahin ko na lahat. Furthermore, we would like to assure you that our Municipal Environment Natural Resources Office fully support the responsible disposal of waste at the municipal sanitary landfill. We do not restrict or disallow anyone from using this facility provided that all dumpers strictly adhered by law and protocols, comply with our mandates and support waste and ordinances. And ito sunod-sunod na yan. Pero dito tayo medyo nasaktan. Ayan. Please be aware that the access for disposal granted to your establishment before is considered a one-time privilege only. Ayan po, medyo tayo nasaktan dyan. Not unlimited. Humingi tayo ng tulong kasi hindi natin maagapan. Subalit ito na sinabi sa atin. Ayan. One-time privilege lang daw yung pagtatapon natin. At ito na, kaya nagkaipon-ipon na tayo. Maring susunod tayo sa putas, pero dapat naman sana habang piniprepare natin tulungan pa sana tayong mag-dispose ng basura natin tulad nito. Pinapakuha tayo ng generator sa ang pagkuha ng generator sa napakahirap po. Ang daming proseso, pero sana lahat ay i-implement lahat sana to, hindi lang sa ilan i-implement yan. Ayan po muna, pansamantala yung issue natin. At God bless us all. Full support tayo sa 9003 Section 21, yung segregation at source. Subalit hindi tayo support sa refusal kasi yan lalong dumadami yung basura niyan. Dapat ginagawa natin dyan ay penalize yung habitual non-compliance, lalo yung mga paulit-ulit na naghahalo ng mga basura nila. Kasi alam ko yung hirap at dulot ng hindi na sort out ng basura. Dahil ang basura natin dati ay halo-halo ng mga nabubulok, mga plastic. Napakahirap pa mag-sort niyan. Napakabaho at ang daming langaw. Kaya sana naman ay kung hindi nating kayang amyendahan dito sa local government code ay sa kongreso na natin amyendahan tong section 21 na monetary ang gawin nating penalize sa mga hindi nagsisegregate. Dapat monetary para may pagkakataon pa silang magpaliwanag kung sakali. Kasi kung yung doon tayo sa segregation ay hindi natin segregation at source at nakita natin na halo-halo ay iwan na natin, lalong magkakalat po yung mga basura.
at kay gagawa ng paraan yung mga may-ari na kung saan saan itapon o kaya ihukay na lang kung saan saan. Kaya naman sana sa Kongreso na lang ito pakikinggan at dapat maamyendahan tong 9003 sa Section 21. Bago ko magtatapos po, ito ang panghuling nabasa ko sa Article 2, Section 15 to 16. Protect and advance the right of the people to a balanced and healthful ecology. Ayan po ang pinaka-prime na batas natin. Under sa mga kung ano-anong coders na lumabas. Kaya sana yung panitilihin natin ay yung safety natin. Hindi yung magpapalala lalo na sitwasyon na gagawin natin. So habang hindi cooperative sa atin yung LGU sa basura natin guys, ay pansamantala muna tayong mag-standby ng plastic. Baka sakali namang maayos natin yung difference natin sa LGU dahil di tayo muna pinapayagan magtapon sa o maglagay sa SLF. Standby plastic muna tayo, hindi muna tayo bibili. Sorry kung hindi ko muna magampanan yung juridical duty natin na dapat ay huwag tayong mamimili ng bibilin sa na bilang junk shop. Subalit sa pagkakataong ito ay sa dami ng dumadating ay hindi natin kayang tustusan. Hirap pa maghanap ng tao ngayon. So official po, ang Madela Junk Shop ay hindi mo nabibili ng plastic. Pansamantala po, pansamantala habang di pa naayos yung hindi natin pagkakaunawaan sa Menro. Thank you po.